scroll down, no? So, okay, habang ini-scroll down ko, usap muna tayo, no? Ito kasi guys, ito yung katunayan na hindi totoo yung sinasabi ni Sarah na the presidency is mine in 2028. Ang nagpa sinungalingan, no, pinasinungalingan mismo ng Pulse Asia, no, na hindi totoo yun kasi nag-conduct sila, no, before the election, nag-conduct sila ng pa-survey, no, isinama nila si Bongbong Marcos, si Sara Duterte, at nakita nila na hindi totoo, no, dahil ang nangunguna ay si BBM. Si BBM daw at pumapangalawa si Leni Robredo, pumapangatlo si Isko, the same guys, at pang-apat lang si Sara Duterte. So hindi totoo na the presidency is mine in 2022. Hindi totoo yun. Dali, hanapin ko guys Ano to interview ito ni Christian Esguerra sa Pulse Asia. Pulse Asia mismo ang nagsabi. So ang sabi po ng Pulse Asia dito, hindi totoo, no? Kung ang pagbabasihan ay ang numero, hindi totoo ang sinasabi ni Sara Duterte na the presidency is mine in 2022. Kumbaga, talagang narcissist lang talaga siya guys, no? Mana siya sa tatay niya. Merong narcissistic personality na bilib sa sarili kahit wala naman talagang ibubuga, no? Talagang mayabang. Ito talaga yung yung namana ni Sara Duterte sa tatay niya, yung pagiging mayabang kahit wala namang ibubuga, no? Yung tatay niya bobo din si 'di ba, si Rodrigo, bobo yun Inamin niya mismo 75 siya, palakol. Palakol siya lagi guys hindi siya pumapasa 7 years in high school, inamin niya 7 years in high school siya, hindi siya pumapasa kasi nga bobo, no? So, syempre, magmamana siya sa tatay niya. Bobo. Diba? Hindi naman matalino si Duterte, guys. Tingnan mo nga pag nagsalita. Alam nyo, ni-recall ko yung kanyang State of the Nation address, yung SONA ni Duterte. Ay, naku, basura. Basura yung SONA ni Duterte. Wala ka talaga makita puro lang panghambog, pero ikumpara mo sa SONA ni PBBM, ang ganda ng SONA ni PBBM, talagang napakatalino. No? Iba talaga mag-SONA ang isang presidente na matalino kaysa sa isang presidente na tulad ni Duterte na bobo. Iba. Talagang walang laman, as in walang laman, puro lang joke, puro lang mga ganon-ganon, puro lang yung mga pangbubudol. As in wala talagang laman. Guys, ang SONA ni Duterte, wala talagang laman. Talagang SONA talaga ng isang presidente na bobo, no? Na wala ka makukuha, guys, na maganda, as in wala. Pero yung SONA ni PBBM ay ang ganda. Ang ganda ng SONA ni PBBM, no? Balikan nyo, guys. Encourage ko kayo, yung lalo na mga DDS, balikan nyo ang SONA ng tatay nyo. Tignan nyo. Balikan nyo. At ikumpara nyo sa SONA ni PBBM. Makikita nyo, ang laki ng pagkakaiba, ang ganda ng SONA ng Pangulo. Talagang may sense. May sense. Diba? Dali hanapin natin. Hanapin natin si Christian Esguerra. Sa sobrang dami kasi ng aking posts. Para makita nyo guys, no, yung sinasabi kasi niya na the presidency is mine in 2022, para makita nyo. Sandali Christian Esguerra. Dali Christian Esguerra. Yung sinasabi ni Sarah, the presidency is mine in 2022, ay hindi totoo. Hanapin natin. Yung sinasabi niya, the presidency is mine in 2022, ay hindi totoo.
Mm, mm. Mm, mm, mm. Dali Hanapin natin. Sa sobrang dami ng aking post. Wait guys Yan, sobrang dami ng post ko. Dali guys Ano ba yun? Itong hirap pag maraming post, hindi mo na makita. Okay, wait. The presidency is mine in 2022. Yan, sandali guys Kung makita. Wait. Sobrang dami kasi. Yan, sa sobrang dami. Dapat kasi yung post ko dapat ilalagyan ko ng ano ba tawag doon, title. Hindi ko na makita. Christian Esguerra yun Christian Esguerra. Interview niya with Pulse Asia. Guys, hindi ko makita. Hindi ko makita, guys. Sandali. Ba yan? Hindi ko makita. Tagal na kasi yun Tagal na kasi yun guys dahil yun yung kasagsagan ng sinasabi niya palagi na the presidency is mine in 2022. So, medyo matagal na siya. Kaya ito makita Dami ko kasing post. Sandali. Lumabas ka na. Gusto ko makita nila para malaman nila yung kalokohan, no? Yung kalokohan ni Sara na the presidency is mine in 2022. Na hindi naman pala totoo. Hindi ko talaga makita, guys. Parang gusto ko ng hindi ko talaga makita. Hindi ko makita. Christian Esguerra. Yan. Dalawa kasi ang aking TikTok. Hindi ko, baka mamaya nandun sa kabila yun. The presidency is mine. Ito guys, ito nga ba? Dali. Si Christian Esguerra to Sandali, titinan ko Tinan ko kasi si Christian Esguerra to, baka ito yun. Ay hindi. Hindi, ibang issue. Ibang issue to Sara da Bratinella to Ibang issue ito. Pero si Christian Esguerra din. Yung hinahanap ko, yung si Christian Esguerra, tapos ini-interview niya yung Pulse Asia.
na yung Pulse Asia mismo ang nagpatotoo na nag-conduct sila no ng pa-survey bago mag-eleksyon at lumabas na nasa top 1 si PBBM. Pangalawa, si Leni Robredo. Pangatlo, si Isko. Pang-apat lang, si Sara. So, yun po ang lumabas, no? Hindi ko talaga siya makita. Hindi ko talaga makita. Guys, hindi ko makita, no? Baka nasa isang TikTok ko yun. Hindi ko talaga makita. Hindi, sandali. Baka malapit na. Malay mo, malapit na. The presidency is mine. Hindi ko makita. Guys, no? Hindi ko makita. Mamaya na lang. Hanapin ko yon pagkatapos ng ilagay ko, no? Hanapin ko yun tapos pag nakita ko, susunod kong topic, iyaano ko, no? Papakita ko sa inyo. Wala, hindi ko talaga makita eh. Oh. Hindi ko makita. Wala eh. Baka nasa isang TikTok ko yun, no? Dalawa kasi ang TikTok ko, guys, eh, no? So, dapat makukulong din tong mga tansong bayarang vlogger kasi pera ng bayan din pinasahod dito. Parang ang mga sahuran naman ng, ang mga sinasahuran naman ay DDS, eh, di ba? DDS. Biruin mo, ang DDS, sinasahuran na ng Duterte, sinasahuran pa ng China. O, di ba? Kaya nga, di ba sila ang pinatawag sa mga hearing? Nakakita ka ba ng BBM vlogger na pinatawag dahil nag-fake news? Wala. Wala kang makikita na pro-BBM vlogger na pinatawag dahil nag-fake news. Ang makikita mo na nag-fake news ay mga DDS. Diba? So, dali guys, hanapin ko pa rin. Gusto ko makita siya eh. Gusto ko makita eh, para makita nyo ang katotohanan, no? Na si Sara Duterte ay walang numero. Wala siyang numero. Hindi siya mananalo. No? Walang numero si Sara Duterte. Hindi siya mananalo. Sara Duterte, walang numero. Walang numero si Sara. Hindi siya mananalo. Okay guys, hindi ko talaga makita, no? Baka nasa isang ko yun. So, tuloy na tayo, no? Hanapin ko na lang mamaya, no? Para maipakita natin next live, no? So, yan nga mga kaibigan. Muna tayo? Basa muna tayo dito ng komento. Ang sabi ni, sabi niya, sabi ni Teresita Price, sampid lang sila Dutartes sa Luzon at hindi kilala. Lumapit sila sa Marcoses. Siyempre, sikat na ang Marcos. Year 60s, 70s, 80s. Ay, naku, tama ka talaga dyan. Correct ka dyan, Teresita Price. No? Biruin mo ha, si Apo Lakay, 1965, no? Unang takbo niya, landslide. 1965, landslide yun, 1965. Pero bago ang 1965, si Apo Lakay ay isang kongresista. Kongresista na siya. Ibig sabihin, meron na siyang mga tagasunod. Meron ng mga bumuboto sa kanya. Tapos naging senador ng Pilipinas, national election yan, senador ng Pilipinas, national, no? Naging Senate President pa. 'Di ba? So diyan pa lang eh, meron na siyang mga followers, meron na siyang mga loyalista. Tapos after niya mag-Senate President, naging Pangulo ng Pilipinas 1965.
Biruin mo 1965 from 1986, kilalang kilala. Kaya nga siya ang ginamit ni Duterte para ma-extend yung kanyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Kasi si Duterte, hindi kilala, wala silang numero, wala silang botante, taga Davao lang. Hindi makakapagpanalo ng presidente ang boto ng taga Davao City. Hindi makakapagpanalo ang 100,000 votes para maipanalo ang isang presidente. Hindi siya mananalo. Inamin nga ni Duterte, wala siyang gobernador, wala siyang mayor, walang sumusuporta, kahit daw barangay, wala siya. Kaya ang ginawa ni Duterte, wais, di ba? Wais, pumunta ng Ilocos Norte. Lumuhod sa mga Marcos. Nakiusap sa mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Nakiusap, lumuhod siya sa mga Marcos family na siya ay suportahan para siya ay manalo. So, nangyari, sinuportahan siya, ibinigay ang lahat ng suporta sa kanya, nanalo nga. Diba? Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Si Duterte, wala siyang tao, wala siyang botante. Wala. As in, wala siyang botante. Wala. Walang botante si Duterte. No? Okay. Okay, basa pa tayo. Okay. Ang daming DDS dito, oh. Stress na stress sila, oh. Uy, stress na stress ang mga DDS, oh. Oo nga, stress na stress sila, oh. Alam niyo, huwag kayo may stress, no? Huwag kayo may stress kasi baka mamaya magkasakit kayo, high blood, no? Yan. Huwag kayong may stress. Yan. Huwag may stress, baka magkasakit kayo, no? So, mga kaibigan, flex lang natin, no? Itong mga ginawa ng ating Pangulo. Flex natin. Yan. So, flex natin mga kaibigan, no? Ang ginawa ng ating Pangulo. Okay. Flex natin. Okay. Okay, yan. So mga kaibigan, eto. Yan. So ito guys, no? Ayon kay First Lady Liza Marcos, ang milestone na ito ay nagpapadala ng mas mataas na pamantayan sa mamimili para sa mga Pilipino, magbubukas ng mas maraming trabaho, magpapalakas ng ekonomiya. Yan. So, bagong supermarket brand mula UAE papasok na sa Pilipinas. Itong kauna-unahang venture ng Spinneys sa labas ng rehiyon at napili nilang dalhin ang kanilang world-class retail experience dito sa Pilipinas. Isa po ito, mga kaibigan, sa effort, no? Isa po yan sa effort ng ating Pangulo na pag siya po ay lumalabas po ng bansa para mangumbinsi ng mga investors. Yan, isa po yan, no? So, kung titingnan po natin mga kaibigan, ang dami pong mga investors, no, sa Pilipinas dahil po sa ginagawa ng ating Pangulo na paghihikayat sa mga investors. Unlike po dito kay Sara Duterte na travel ng travel, tayo yung nagbabayad sa kanyang mga bodyguard, pero ni pisong duling wala siyang dala na investment. At ang dala ni Sara Duterte, paninira, no? Paninira, 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 paninira at puro paninira, walang iba. Wala pong benepisyo yung mga ginawa po ni Sara Duterte na pagpunta sa iba-ibang bansa, wala pong benepisyo. Bagamat ito pa ay nakasira sa ating ekonomiya, no? Nasira po
no? Nakakasira ang ginagawa ni Duterte, ni Sara. Yan. So, ito pa mga kaibigan, no? Patuloy na ipinapatupad ang zero balance billing. Napakarami na ang nakinabang na ating mga kababayan sa zero balance billing. Pati na dito sa nangyari na paglindol sa Cebu. Ang mga biktima ay kasama na or sakop na ng zero balance billing. Yan, no? So muli nating nasaksihan ang isang leader na hindi lamang nakaupo sa Malacanang, kundi personal nakasama ng taong bayan sa gitna ng kanilang pagdurusa. Sa kanyang pagbisita sa Bogo City, Cebu, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo ang nagpakita ng malasakit. Inikutan ang mga guhong tahanan, paaralan, simbahan at hospital kung saan ang mga pasyente ay nasa makeshift wards. Hindi niya hinayaang maramdaman ng ating mga kababayan na sila iniwan. Ipinatupad ni PBBM ang zero balance billing para sa lahat ng biktima ang nangangailangan ng gamutan. Walang iiwanan, walang babayaran. Kasabay nito, walang tigil ang distribution ng family food packs at mabilis na deployment ng water purification at malinis na tubig sa bawat apektadong pamilya. Ito ang larawan ng isang pangulo na hindi lamang nag-uutos mula sa malayo, kundi dumadama, nakikinig, kumikilos mismo, nahahawakan, nakakausap ng taong bayan. Only in the time of President Marcos Jr. Diba? Kasi alam naman natin si Duterte, guys. Si Duterte, panay lang tulog maghapon. Si Duterte yung tipo ng guys, nag-trending, di ba? Nung panahon ni Duterte, trending sa Twitter, trending sa social media ang hashtag nasaan ang Pangulo. Bakit? Kasi nagkakandara pa na lahat, nag-evacuation at lahat. Si Duterte, tulog na tulog sa ilalim ng kanyang kulambo. Tanghali na, tulog na tulog, yung mga kababayan natin nagkakagulo na, hindi na alam mga mayor anong gagawin nila, walang direktiba from the president. Si Duterte tulog na tulog, hapon na tulog pa rin. Gigising siya mga kaibigan, alas 5, alas 6 ng hapon, pagkatapos magpe-prepare, minsan alas 7 pa nga ng gabi, gigising, pagkatapos magpe-prepare, pupunta ng Malacanang, gabi na, mag-i-start siya, talk to the people. Gabi na, alas 10, minsan alas 11 ng gabi, saka siya magto-talk to the people kung kailan tulog na yung mga tao. Ibang klase, di ba? Yan ang presidente na napakatamad, Duterte. Presidente na napakatamad, si Duterte. Nangangamatay na ang mga Pilipino, hindi na alam ko anong gagawin. Siya tulog. Tingnan mo, napakatamad. Kaya sa panahon niya, tuwing may bagyo, hashtag nasaan ang Pangulo. Viral. Hashtag nasaan ang Pangulo kasi hindi nakikita si Duterte dahil nandun natutulog sa ilalim ng kanyang kulambo. Aminin nyo yan. Aminin nyo yan mga DDS. Dahil yan ang totoo. Sa panahon ni Duterte, viral, hashtag nasaan ang Pangulo dahil hindi siya nakikita. Pero ang Pangulo natin ngayon, my God, nandun sa Masbate. Sa Masbate, dahil binagyo. Tapos, biglang nasa Cebu. Pagkatapos, nando naman nasa Pampanga. My God, minsan nga naisip ko, parang parang Superman. Daig pa si Superman. My God, ilang taon na yung Pangulo natin? 67 na yan, 67 years old na ang Pangulo natin, mga kaibigan. Pero nakita mo naman, parang pag kumilos, parang teenager. Talaga namang lahat yata, kung pwedeng sa lahat ng lugar, nandun siya . May sakuna, merong tutulungan dito, nandun ang Pangulo natin, mga kaibigan. Talagang kitang-kita siya, very visible sa mga tao, nahahawakan, nayayakap ng mga Pilipino. Pero si Duterte tulog. Hindi na maintindihan ng mga mayor anong gagawin nila, walang direktiba. Tulog siya.
Anong sabi ni Harry Roque? Tinawagan siya noon ni Bayani Fernando. Bayani Fernando ba 'yun? Yung sa Marikina. Hindi ko lang maano kung si Bayani Fernando ba 'yun Wala pa yung si Chidoro Hindi pa si Chidoro So tinawagan siya ng mayor kasi nagkakagulo na sa Marikina. Ano sabi ni Harry Roque? Spokesperson. Anong sabi ni Harry Roque? Huwag po kayo mag-alala. May ano yan, guys. Viral yan, quote card. Huwag kayo mag-alala kasi ang Pangulong Duterte ay safe na safe at mahimbing pa na natutulog sa Malacanang. Nangangamatay na yung mga tao, hindi na malaman kung anong gagawin. Siya mahimbing na natutulog sa Malacanang. Kaya sa panahon ni Duterte, viral, #nasaan ang Pangulo? Kasi walang Pangulo ng Pilipinas. Walang Pangulo ng Pilipinas sa panahon ni Duterte na nag-aasikaso. As in, walang Pangulo. Tapos diba meron pa siyang nag-viral din na video na nag-sorry siya sa mga kababayan natin dahil napakabagal daw ng pagdala ng mga goods, ng mga relief goods. At nagano pa siya nanisi pa siya, DDS type ito, nanisi. Kasalanan daw kasi ng mga mayor, kasi mga mayor daw, ang bagal daw nila My God! Ikaw itong tulog na tulog, yung mga mayor, nagkakandara pa na pagkatapos sisihin mo pa yung mga mayor. Guys, nag-viral yan noon na sinisi niya ang mga mayor. No? Tapos nagsabi siya na nagpaumanhin siya kung bakit daw mabagal. Sandali, atinan ko kung masisearch ko Duterte nagsorry sa mabagal na response sa pagbibigay ng tulong sa nasalanta ng bagyo. Tingnan ko kung masisearch ko ito. Sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Sa kanyang nag-sorry si Pangulong Rodrigo Duterte sa mabagal na pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Sa kanyang pagbisita sa Puerto Princesa, Palawan, sinabi ng Pangulo na marami at magkakalayo raw kasi ang mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaya hirap silang tugunan ang pangangailangan ng bawat lalawigan. Pero sa isang punto... Tignan nyo Nagsorry siya. Kasi mabagal daw yung pagbibigay daw ng tulong. Kasi magkakalayo daw yung nasalanta. Guys, tingnan natin ngayon, strategy ni PBBM. Si PBBM pumunta ng Masbate kasi maraming nasalanta doon ang bagyo, di ba? Masbate. Nandun si PBBM. Ngayon, nalaman ni PBBM, habang nandun siya, nalaman niya na lumindol sa Cebu. Anong ginawa ni PBBM? Inatasan niya ang buong mga ahensya ng gobyerno. Pumunta kayo sa Cebu, magdala kayo ng tulong kasi lumindol. Ang kagandahan mga kaibigan, dito sa administrasyon ni PBBM, lahat ng mga lugar nakapreposisyon na ang lahat ng mga tulong. Nakapack na ang lahat ng mga relief goods. Meron na nakaredy na yung mga cash assistance, lahat nakaredy na. So, direktiba na lang. Agad-agad, nagbigay ng direktiba si PBBM. Asikasuhin nyo ang Cebu kasi lumindol. So, ibig sabihin, punta agad, nandyan na kaagad ang tulong. Habang si PBBM nasa Masbate. Kasi, personal na nag-aabot ng tulong. Nasa Masbate siya. Ngayon, andyan na ang tulong. Nasa Cebu na. Ganong kabilis guys. No? Nasa Cebu na ang tulong. Dahil sa direktiba ng ating Pangulo, nandyan na. Ngayon, nung tapos na si PBBM sa Masbate,
lumipad naman siya ngayon papuntang Cebu. Oh, 'di ba? Ang galing ng ng strategy ng pangulo natin. Hindi naman siya nag-sorry na. Ay, sorry kasi mabagal yung Walang ganun. Kasi sa panahon ngayon ni PBBM, hindi pwedeng mabagal. Dahil gusto ng pangulo natin, mabilisan, agaran ang tulong. Ayaw ng pangulo natin ng makupad at napakabagal. Yun ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw niya ng mabagal, ayaw niya ng makupad. Hindi katulad kay Duterte. Nag-sorry. Kasi galit na yung mga tao. Na, my God, ilang araw na. Hindi pa sila nakakakuha ng tulong. Ilang araw na, guys. Pagkatapos ang masama pa nito, sinisisi pa ngayon ni Duterte yung mga mayor daw, ang babagal daw, nung kumilos. My God. DDS talaga. Mahilig manisi. Isinisi ng Pangulo sa mga mayor ang mabagal na aksyon. Kinakailangan daw kasi munang magsumite ng damage report sa National. Isinisi niya sa mga mayor. Sino ba yung Pangulo? Siya ang Pangulo. Bakit mayor ang sisihin mo? Inutil ka kasi. Inutil ka. Naturigang Pangulo ka ng Pilipinas. Inutil ka. Di ba? Inutil. Yan sa panahon ni Duterte. Kaya naman, viral palagi. Hashtag nasaan ang Pangulo. Kasi inutil siya. Super bagal niya. Stress na kayo? Stress na kayo sa akin. Kasi totoo yung sinasabi ko, di ba? Totoo ang sinasabi ko. Kaya stress na kayo. Inutil kasi. Yung Pangulo ninyo, inutil. Stress na kayo, no? Okay. Sinisi niya ang mga mayor. Government bago makapaglabas ng calamity fund. Nauna nang nangako si Pangulong Duterte na lilikom ng 10 bilyong piso para tugunan ang disaster relief and recovery ng mga binagyo. Hanggang Pasko magtatrabaho ako. My God. New Year, talagang lalabas ako. My God, ang bagal Hintayin na lang ninyo. Pinaghintay. 1 or 2 days, sabi ko sana na kung umabot lang man ng Pasko. My God. Ewan ko, downloadan nyo. Pinaghintay. Nag-sorry si Pangulong Rodrigo Duterte sa Pinaghihintay niya. Kay PBBM walang ganun. Hindi pinaghihintay ni PBBM ang mga kababayan natin. Agad nandyan na. Iba ang strategy ng ating Pangulo. Mabilis. Ayaw ng ating Pangulo ng makupad. Di ba? Tapos pangako lang. Pangako, magbibigay siya ng ganito. Natupad ba? Hindi. Anong binigay niya? Doon sa mga nasalanta ng bagyo na yan? Mga sira-sirang mga puno na tumba, mga trapal, yun ang binigay niya. Walang kwenta, di ba? Walang kwentang Pangulo ng Pilipinas. Inutil. Kaya palagi na lang, tuwing may bagyo, trending, hashtag, nasaan ang Pangulo. Kasi, ang Pangulo na yan, inutil. Di ba? mabagal na Mabagal. Nag-sorry Ako ang magsabi na good afternoon, mag-apologize muna ako. Over-delay. Ako ng tawad na napatagal ang response sa gobyerno. Sa totoo hirap rin kami dito matagal sa ang response because of sa so gobyerno. many places scattered around at malalayo, island for island. At
pati yung pera. Alam mo kasi yung maraming nagsasalita, yung calamity fund, Ang isa da- pa Mayor, My God! Ang dami niyang ano, ang dami niyang reason. Malalayo kasi, ay matagal. Sorry ha, natagalan kasi malalayo. My God, walang strategy, wala kasing utak. Sabi ko nga sa inyo, si PBBM, anong ginawa ni PBBM? Di ba si PBBM nasa Masbate? Namimigay ng mga tulong sa Masbate? Maraming nasalanta ah. Sabi nga ng mga taga roon, first time nilang makaranas ng ganong klaseng bagyo. Pinuntahan ni PBBM yun ah, maraming nasalanta. Ngayon, nung pumutok, nalaman ni PBBM na may lindol sa Davao City. Anong ginawa ni PBBM? Tumawag agad. Pinakilos ang makinarya ng gobyerno. Tumawag sa kanyang mga sekretary. Ayusin niyo to. Punta kayo dito. Ayusin niyo. Bigyan na ng tulong ang Cebu. Ang kagandahan, ang Marcos administration, naka-ready na, naka-preposition na. Lahat ng mga kapangangailangan, naka-preposition na. Yan ang kagandahan sa Marcos admin. Na bawat ang lugar merong naka-preposition na ang mga relief goods ng DSWD at naka-preposition na rin, naka-ready na rin ang mga pera na kakailanganin. Direktiba na lang ng Pangulo ang talagang ginawa para maibigay ang tulong. At ayan, agad-agad nandyan ang tulong. At pagkatapos, nung natapos na si PBBM sa Masbate, punta naman siya sa Cebu. So bago dumating si Lustay, marami na, nandyan na ang tulong ng gobyerno. Bago dumating si Lustay na nagdala lang ng tulong na lugaw. Tapos take note lugaw ang dinala ni Lustay. Pagkatapos, kailangan pirma. Pumirma kayo, kailangan may pirma. Bawat tao na bibigyan ng lugaw, pipirma. Tingnan mo yung ugali niya. Lugaw na nga lang binigay, pinapirma pa. My God! Anong klase yan si Lustay na yan? Lugaw lang binigay, pinapirma pa ang mga tao na akala mo parang binigyan ng tig-1 milyon. Pinapirma. Grabing ugali. Sobrang ugali ni Lustay. So nakita niyo na mga kaibigan, nakita niyo na kung gaano ka-inutil si Duterte noong panahon na siya ang presidente. Sobrang delay na delay ang tulong sa ating mga kababayan. Kaya naman, hashtag, nasaan ang Pangulo? Every time na may sakuna, trending ang hashtag, nasaan ang Pangulo? Dahil hindi nakikita si Duterte. Dahil nangangamatay na yung mga tao, lumulubog na ang mga lugar sa baha. Si Duterte tulog na tulog sa Malacanang. Gigising, hapon na, gabi na, tapos magto-talk to the people, alas 10, alas 11 ng gabi. My God. Pagkatapos niyang mag-talk to the people, di mga alauna, alas 2 ng madaling araw, party-party, kasama yung mga babae ng mga bugaw, yung mga binugaw ng mga babae. 25 pesos, 250,000 bawat isa. Diba? Duterte. Ganyan ang Duterte administration. Walang kwenta. Inutil. Diba? So mga kaibigan, maraming salamat. Mamaya, bukas naman po muli, mga guys, no? Maraming salamat sa panonood, no? Ito po muli si Admin Rich, komentarista. Maraming po salamat sa lahat po ng nanood at sa nagbigay ng pakape. Bye-bye and God bless.